Hey guys, so for today's video is mag-voice over muna tayo. Pakatagal ko na nga hindi nakapag-voice over. Medyo hassle kasi para sa akin kasi alam nyo naman busy ang person. Tapos i-edit ko pa kaya talagang natatagalan din ako na pag nag-upload kapag kailangan ko pa siyang i-voice over. Katulad nga sa video na to, actually yesterday pa to pero ngayon ko lang siya na-edit at ngayon ko lang din to i-upload. Pero yun na nga, kailangan tayo mag-voice over sa video na to dahil nga is ang ingay sa labas. Katabi lang kasi namin ang court kaya naman talagang kung may ingay sa court ay talagang damay pati kami dito. At yun na nga, meron nga kandidato na nangangampanya sa court kaya talagang kailangan ko siyang i-voice over dahil maingay talaga ang background ng video na ito. So going back sa video na to, nagluluto pala ako dito ng pansit. At nagluto din ako ng paa ng manok. Pakahirap pala kapag may kapatid kang naglilihi, Diyos ko. Ewan ko ba sa kanya, parang pansit talaga yung pinaglilihian niya kasi hindi naman siya mahilig sa pansit nung hindi pa siya buntis. Ngayong buntis siya, talagang nahiligan niya yung pansit. Halos araw-araw siya gustong kumain ng pansit, Diyos ko. Pero yun nga, natuwa din naman ako kasi at least pansit naman yung kinikrave niya. At alam nyo naman, bihon is my favorite. Talagang gustong-gusto ko rin kumain ng bihon. Kaya naman yan, to the rescue din ang ate, Diyos ko. At eto na nga, tikman na natin muna tong ating kiniluto na paa ng manok. Ayan, ang sarap yan, promise. Natawa nga ako sa kapatid ko kasi nga yung asawa niya kasi nagre-react dahil daw bakit daw paa ng manok yung kinikrib niya. Di ba pag naglilihi utos naman ng bata yun, wala namang magagawa yung nanay, di ba? Nagloading lang naman ako ng content hanggang sa naisip ko na, oo nga no, bakit nga pala paa ng manok? Binilang-bilang ko pa kung ilan yung daliri ng paa ng manok. At yun na nga, nung naisip ko na nga ay talaga namang napasabi ako na ay wag naman sana. So yan na nga, titikman na daw niya yung kinikrib niyang paa ng manok. Syempre masarap tayo magluto, charis, ang feeling naman ni girl. Uy, pero seryoso, masarap talaga, haha. Iba din talaga tong kapatid kong to ang lala ng cravings niya. At eto pa nga, i-share ko sa inyo yung cravings niya. Talagang natawa talaga ako. Nung isang gabi, alam nyo ba, grabe, 10:30 PM, nagpasama siya sa balintawak dahil nagkikrave siya ng mangga. Kaya talaga sabi ko sa kanya, ang lala mo naman magbuntis ngayon, ang lala naman ng mga cravings mo. Actually, pang second baby na kasi niya yan. So first baby niya daw kasi is hindi daw talaga siya, wala siyang naramdaman, akala nga niya hindi siya buntis nun kasi hindi siya nagkikrave, wala daw siya, iba talaga daw yung ngayon na pagbuntis niya. Meron palang ganun, no? Ay, ang ate curious. Hoy, wag naman ha, wala pa akong plano magbuntis, no? Ang hirap kasi ng buhay, Diyos ko. Mahirap na nga pinagdaanan ko, tapos papahirapan ko pa yung anak ko, kaya talagang, nako. Hanggat hindi pa tayo financially stable, hindi muna tayo mag-aanak talaga. Pero sa bagay, depende, kasi kung talagang ibigay na ni Lord yan sa panahon na yan, talaga ibibigay niya yan. Pero kung wala pa, so mag-aantay na lang tayo. Pagsikapan na lang ng mabuti at talagang paghandaan ng future para naman pag dumating yung panahon na yun, hindi na maghihirap yung anak natin. Hoy, ang matured ko doon, sino ka dyan, Charis? Akala mo naman 30 anyos na nagsasalita, no? Haha. But anyways, 25 pa lang naman ako, mag-26 pa lang naman ako this year. Gusto ko magkaanak, mga 28 siguro, mga 29, mga ganyan, 30, ganyan. Sana nga makaanak, no? Sana lang talaga. Sa ngayon kasi hindi pa talaga ako handa para dyan. May mga pina-priorities pa kasi ako at talagang may mga plans pa ako sa buhay. So ito na nga, going back tayo sa video na to, ito pansit na ang aking lulutuin. Ayan, binabad ko kasi yan para mas mabilis nating maluto ang ating pansit. Mga 8 PM na rin kasi to, kaya talagang abangers na sila sa luto kasi nagugutom na rin ang mga first one, lalo na si Buntis. Guys, napakainit naman kasi talaga, lalo nagluluto pa tayo, lalong umiinit kaya talagang pawis na pawis ang person. So ito na nga, nilipat ko muna yung paa ng manok since luto naman na yun para malipat ko rin tong ating pansit para makita sa video. Naalala ko tuloy yung ate ko na napakahilig din sa pansit bihon. Ate ko na lagi kong pinupuntahan kapag day off ko. Hindi ko na kasi siya napupuntahan, mga 3 Sabado na ata, mga 3 day off ko na hindi na ako nakapunta sa kanila. Last day off ko kasi is nagkasakit ako. Tapos the next day of birthday naman ng asawa ng pinsan ko kaya doon na muna ako. Nahiya naman kasi ako na tumanggi. Pero this Saturday sa day off ko is nagplan na ako na pupunta na talaga ako doon kasi namimiss ko na rin talaga yung aking pamangkin. It's been a while na rin kasi na hindi na ako nakapunta doon, na-miss ko na sila. So ito na nga, speaking sa ate ko na napakahilig din sa pansit bihon, nagpaparinig na nga siya sa GC nung naluto na, sabi niya nga na baka naman daw, magpapalalamove daw. Kaso lang kasi, naisip ko naman, mag-isa lang kasi siya sa kanila, mag-isa lang siyang kakain, tapos parang lugi naman siya sa ibabayad sa lalamove kasi medyo pricey din ngayong lalamove, tapos mag-isa lang yung kakain doon, mag-isa lang siya, so konti lang din ipapadala sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, magluto na lang siya ng pansit niya. Okay, going back sa video, nilalagyan ko pala yan siya ng aswete para pampakulay ng ating pansit. Kasi hindi ko na siya kasi pwedeng lagyan ng toyo kasi yung ginamit ko kasi dyan na pinakasabaw ng ating pansit para maluto is yung pinagkuluan ng chicken nung isang araw na may bisita dito. May timpla na kasi yun, medyo maalat na kaya hindi na pwede talagang lagyan natin ng toyo kasi baka lalong aalat. Kaya naman, naisip ko, lalagyan ko na lang aswete para medyo may kulay naman ng konti. At yun nga, nilalagyan ko rin siya ng kanton, bali 1 kilong bihon at kalahating kanton pala itong ating niluluto. Yes, medyo madami kasi madami din tayong bibigyan. Bibigyan pa natin sila ni Papa, pati yung mga pamangkin ko. At syempre kami, kakain pa kami. So malapit na nga maluto yan, mekos-mekos na lang tayo dyan. So luto na nga itong ating pansit, kaya lalagyan na natin yung panghalo niya. Ang halo pala niyan is atay ng manok, atay balunan ba yun? Ano ba tawag doon? Basta yun na yun, bahala na kayo dyan. So tinikman ko na nga atay na luto na siya. So ito na ang ating pansit bihon. Hoy, apakasarap ko talaga. Charis, ang sarap ng pansit ko. Hindi ko na nga nilagyan ng carrots yan kasi yung carrots namin na pasurrender na, malambot na, kaya hindi ko na nilagay, pero okay naman yan kasi masarap pa rin yan. As in, masarap talaga. Kain na tayo, bye! Guys, finally ma-upload din. Salamat guys, love you all. Thank you so much for watching.